sinusundan niya. Doon, hindi na kontrol ng Panginoon sapagkat ang kalayaan mo ay ibinigay mo sa kanyang kalaban. Kaya siya ang mangangalaga sa iyo. At kung demonyo ang mangangalaga sa atin, anong bibigay niya sa atin? Lahat ng kaguluhan, lahat ng kahirapan, lahat ng pag-aaway-away, kasawian, karamdaman. Subalit kung ang Diyos ang patuloy nating susundan, siya ang mangangalaga sa atin at gagabayan niya tayo anuman ang mga dumating na pagsubok mula sa kanyang kalaban. Tayo po'y mananatiling matatag sapagkat ang ating tanggulan ay ang batong walang katibagan, ang Diyos na buhay na nagpapadama na mga minamahal sa ngayong kapanahunan. Bilang Espiritu, hindi niyo siya masisilayan sa inyong mga matang pisikal. Subalit sa pagdatal ng takda ng ating kamatayan, ang Espiritu sa inyong katauhan na muling isisilang, diyan magiging malinaw at diyan nyo makikita na buhay pala at tunay ang ating Panginoon. Mayroong mundo na nasisilayan, subalit may invisible din na mundo na hindi pa natin nakikita. Kaya diyan tayo hinahanda ngayon ng Espiritu Santo. Kaya minimithi ng ating Panginoon na matanggap ng lahat ng puso ang kanyang Espiritu. Naway huwag nang maganap kung papaanong siya'y isisilang dito sa katauhan. Ang dami niyang kinatok na tahanan ng kanyang mga magulang, subalit hindi siya pinagbuksan, kung kaya't sa isang hamok na sabsaban siya ay isinilang. Nawa, sa kanyang muling pagbabalik sa pamamagitan ng Espiritu naman, huwag na nating pagsaraduhan, kundi ano po ang sinasabi sa atin ng Espiritu Santo. Ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, ay huwag mo nang patigasin pa ang iyong puso, sapagkat ang tinig na ito ang siyang maggagabay sa iyo. Ang tinig na ito, ang tinig ng kabutihan at ang pag-ibig na ito ang magtuturo sa inyo sa tamang daan. Bakit po sinabi ng Panginoon na kung marinig mo ang kanyang tinig, ba't hindi sinabi na pag nakita mo ako, ay baguhin mo na ang pananampalataya mo, maniwala ka na? Bakit nga po ba? Sapagkat siya po ay hindi na muling babalik dito sa lupa bilang katawang lupa, kundi Espiritu na mangungusap sa tao na kalulugdan nito. Yan po ang dahilan kung bakit ang mahal na Apo, sa kabila po ng hindi ganun kataas ang pinag-aralan, subalit nakita nyo naman po sa ilang taon niyang paglalahad sa bawat araw, saan niya po kukuhanin ang ganitong katalinuhan? At yan po ay napapatotohanan ko sa aking katauhan. Hindi rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Napakahina po ng aking memorya. Ni pangalan nga po ng mga teacher na aking mga anak, hindi ko makabisaw eh. Nagkakabalik-baliktad ako sa mga section nila pag kumukuha ako ng card. Tatanungin ko pa sila, anak, anong section ka ba? Pero napakahiwaga po ng Panginoon pag pinatayo ka niya. Linisin mo lang ang puso't isipan mo. Papasok ang kanyang Espiritu at mangungusap sa tao kung ano ang nais na mensaheng ipahatid nito. Mga minamahal na kapatid, nawa po, lagi kong sinasabi na huwag masayang ang araw na inyong paghayo, na inyong pagdako dito sa dakong banal na ginagamit po ng Panginoon upang makaniig natin ang kanyang buhay na Espiritu sa pamamagitan po ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nawa po, hindi makapapanahan sa ating mga puso ang Espiritu ng Diyos kung ito ay may karumihan pa. Walang taong nabuhay na hindi nagkasala. Ang nais na lamang po ng Panginoon, pagsisihan natin ang lahat ng mga salang nagawa natin. Kung paano hinahanda natin sa pagdating ng Pasko, ang mga bagong kasuotan, mga iba't ibang uri ng masasarap na pagkain at regalo. Unahin po nating ihanda ang ating mga puso. Linisin natin ito. Ialis natin ang lahat ng di magandang naiimbak. At nang sa gayon po, ay matanggap natin ang pinakamainam na regalo. Pinakamainam na regalo na walang yaman na papantay dito. Ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang regalong ito, pag natanggap na ninyo, habang kayo nabubuhay, at hanggang sa kabilang buhay, ito'y inyong mapapakinabangan. Hambing sa mga regalo lamang na ating matatanggap ngayon. Kung ito ay pagkain, pagkatapos nating makain, ito'y mauubos na. Kung ito man ay kagamitan,
Pag ito'y nasira, hindi na natin pakikinabangan. Subalit kung matatanggap natin ang Espiritu Santo na isinugo ng ating Ama sa pamamagitan ng bugtong na anak niya hanggang sa ating kabilang buhay, ito'y magiging kapaki-pakinabang. Sapagkat ito po ang magsisilbi nating tanglaw na kahit anong dilim ng pagtahak natin dito sa sanlibutan, ay hindi po tayo madidimlan ng pagpapasya. Ibibigay niya po sa atin ang tamang kapasyahan. Na kung ano man ang ginagawa sa atin ng ating kapwa, mga minamahal sa buhay, kapatid, asawa, magulang, kaibigan o kapitbahay, ito iyong ipagsasawalang bahala lamang. Na kung ikaw na magulang, hinandog mo na ang lahat sa iyong mga anak, subalit hindi pa rin nila ito nararamdaman. Kung ikaw na kapatid, na patuloy kang tumutulong at tumatangkilik sa iyong mga minamahal na kapatid, subalit hindi nila ito nasusilayan. O kung sa iyong kabiyak ng puso ay ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, subalit hindi pa rin niya ito nakikita, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magpatuloy lamang kayo sa pagmimithi, sa paggawa ng kabutihan sa bawat araw, sapagkat mayroong isang matang nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. At ang lahat ng mabuting ginagawa natin, ito'y hindi mababaliwala. Kung tayo po'y mag-iimbak ng kayamanan, sabi ko nga sa mga ka-business partner namin, hindi masama na maghangad ng kayamanan, hindi masama na pagandahin mo ang iyong kaanyuan, subalit mas unahin natin na pag-ipunan na makapag-imbak ng yaman sa kalangitan, na dumaan man at dumating man ang napakalakas na bagyo, wala pong makakabuwal, walang makakatangay. Hindi po ito matatangay ng agos, kundi ito'y patuloy na iniingatan, patuloy na ating mapapakinabangan. Ako nga po, sabi ko nga, pag po ako ay sumusundo sa aking mga anak sa school, sa kabila po ng iba't ibang ang sasakyan namin na mamahalin, alam niyo po ba kung ano ang gusto kong dinadala? Yung sasakyan na sira, na mumurahin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kung mamahalin ang dadalhin mo sa sasakyan, at ito'y mababangga, manghihinayang ka. Pero kung ang daladala mo ay mumurahin at hindi ganun kaganda, mabangga man siya, baliwala lang. At yun nga po, ang sabi ng Panginoon, bilang katauhan na ginagamit ko, kung iisipin mo na ikaw ay nakakaangat na sa buhay, at aatasan niya ako na mangusap sa iba't ibang lugar, kung may darating na makakasakit sa aking damdamin, marahil ako'y hihinto, titigil na lamang. Subalit nang dahil sa ang iniisip ko, ako'y walang kabuluhan, ako'y walang talino, na kahit ano yung marinig ko na hindi maganda, binabaliwala ko lamang, sapagkat alam ko po na ang Panginoon ang siyang nag-aatas sa akin, at hindi rin mababaliwala ang lahat ng sakit ng kalooban na aking pinagdaanan. Alam niyo po, ang aking pong anak, sa ika-4 na araw po niyang nilalagnat noon, dinala namin siya sa St. Luke. At hindi pa po lumalabas yung resulta ng kanyang blood exam. Meron po kaming mission nung araw na yon sa Santo Niño at Santo Cristo. Nang dalhin ko po ang aking anak sa ospital, nag-iisip po ako, tutuloy pa ba ako sa misyon o babantayan ko na lang ang aking anak, sapagkat habang daan, sobrang taas po ng lagnat niya, nagsusuka, masakit daw po ang puso niya. Pero alam niyo po ba, siguro sa dating buhay ko nang hindi ko pa nadarama ang Espiritu Santo, hindi na po ako tutuloy. Pero pinagnilay po ako ng Panginoon. At ang napag-isipan ko po, katakatabi man ako ng aking anak, wala akong magagawa. Hindi ko siya kayang pagalingin. Subalit kung ako ay magpapatuloy na magpagamit sa Panginoon, malaki ang magagawa niya sa aking anak. Subalit, hindi po niya pinagaling ito ng biglaan. At habang po ako papalayo, papunta sa pagmimisyon na namin, alam niyo po ba,
Tinutusok po ang puso ko. Sinong magulang po ang mag-iiwan sa kanyang anak sa ganong sistema? Gayong ang pupuntahan mo naman ay hindi mong mga kamag-anak ni hindi ko kakilala. Subalit nang maghari po ang Espiritu ng Diyos sa aking puso, ipinakita niya sa akin na mas higit na importante ang kaluluwa ng mga matatanda na aking pangungusapan nang sa gayon ay makamit din nila ang kaligtasan. At habang ako po ay nagme-mensahe sa kanila, nakikita ko po ang mga matatanda na talagang nagiiyakan at nagpadama sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya hindi na baliwala ang aking pamimili. Hindi na sayang at napili ko pa rin ang tama. At ngayon nga po, sa ikalimang araw po na may lagnat ang aking anak sa ospital, gustong tumulo ng luha ko. Umiiyak ako sa loob, pero ayaw tumulo ng aking luha. Sapagkat naalala ko nang magmensahe sa akin ng mahal na ina, "Anak, sa bawat pagtulo ng iyong luha, maaari itong maging gamot sa karamdaman." Gustong-gusto ko pong lumuha pero hindi ako maiyak. At napakadakila po ng Panginoon. Nang tumawag po ako sa ating mahal na Apo Conching, hindi ko man po siya nakausap. Habang nagte-text po kami sa isa't isa, nagme-mensahe, ayun na po, tuloy-tuloy na pong tumulo ang aking luha. At habang tumutulo po ang aking luha, ito ay dinadampi ko sa aking anak. At napaka-imposible po. Dahil ang dengue po na sinasabi ng mga doktor, 3 araw lang daw nalalagnatin, pagkatapos nun ay bubulusok na ang pababa ang platelet. Subalit ang aking anak, 7 araw po siyang sunod-sunod na nilalagnat. Nilalagnat pa po siya ay mababa na ang platelet niya. Kaya ang sabi po ng mga doktor, ilipat na po namin siya sa ICU para anytime ay mas salinan kaagad siya ng dugo. Pero purihin po ang ating buhay na Diyos sapagkat pinagaling po niya at bagamat sinasabi ng doktor, nabubulusok pa ito pababa, hindi na po ito bumulusok pababa. Nag-stay lang po siya sa 58, ang pinakamababang platelet ng aking anak. At yung ine-expect nilang bababa para hindi na po. Hanggang sa unti-unti na po itong tumaas at kinabukasan po, nakalabas na kami ng ospital. Ang mga pagsubok po, mga minamahal na kapatid, ay hindi natin may iwasan. Walang exempted dito. Lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Kaya kinakailangan mithiin ng bawat isa na makamit ang Espiritu Santo nang sa gayon po, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Sapagkat sa pagdating ng pagsubok, 2 ang maaring patunguhan ng tao. Ang isa ay manghina hanggang sa ikaw ay huminto na. Subalit ang isa, pag nalampasan nyo ang mga pagsubok na ito, ay panibagong lakas ang ibibigay sa inyo. Kaya nawa, sa mga nagpupunta rito sa Dambana, wala na yung, sa bawat pagsubok ng ating pagdadaanan, wala tayong mabalitaan na natangay, humina, o huminto, hanggang sa tuluyan ng nawala. Kundi, magpatuloy po tayo na magdalanginan, magpalakasan, at nang sa gayon po, ang lahat ay makapagkamit ng tagumpay. Buhay na walang hanggan, sa piling ng ating dakilang amang mahal, doon ay wala ng lumbay, wala ng pagdaramdam, wala ng kagalitan, kundi ang lahat ay nagmamahalan at nagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Maraming salamat po at sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po kapatid. Narinig niyo po ba yung kanyang tinuran? Katotohanan po yun. Yung pong wala pong pinipili ang pagsubok. Mayroon ka mang kakayanan, mahirap ka man, kapag pinahintulutan ng Ama, doon kanya titingnan kung hanggang saan ka makakasadyad. At yung pong isang tinuran niya, kung napagnilayan niyo po na
ito na po ang kahuli-hulihang ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang banal na Espiritu, na kung tatanggapin po ng sino man, malayang makakakilos sa bawat katauhan. Subalit ang nakakalumbay nga po mga kapatid, marami tayong mga kapatid na hindi nakikilala ang banal na Espiritu, kaya tayong naririto. Mapalad po tayo sapagkat tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo. Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating po mga sarili sapagkat tayo po ay patuloy tayo nakikinabang dito po sa ating sa gawain po na ito. Kaya ngayon po ay bibigyan po natin daan ng isa pa nating kapatid na mag-aalay ng awitin, si kapatid na Marlene Bustamante. Magandang umaga po. Sa ating lahat, maligayang Pasko po. Inahandog ko po yung awitin ko para po sa inyong lahat. Merry Christmas po. At syempre po sa aking kumaring nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, si Maring Melinda Lansangan. At sa ating pong banal na espiritu. Merry Christmas po. Kung ano po, sabayan niyo po ako sa pag-awit. Merry Christmas po. Ligayo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagsilang Paskong dakilang araw. Ang awit ng duksa Mesyas mayroon pangkas na nyetas at ang koro tuloy ang kanta may saliw din ng pandareta. Misa di Gallo sa tuwing Pasko nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Ang awit na handog sa Mesyas mayroon pang kastanyetas at ang koro tuloy ang kanta may saliw din ng pandareta. Misa di Gallo sa tuwing Pasko nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Merry Christmas po. Isa pa po ba? Salamat po. White Christmas po tayo. Pakisabayan niyo na lang po ako mga kapatid kasi medyo masakit na lang muna. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one
Salamat po at maligayang Pasko po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Ngayon naman po, hanggang wala pa po si Apo, muli po isang kapatid natin na magbibigay papurit pa sa salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng awitin sa kabila ng inabot niyang pagsubok, pero binigyan siya ng pagkakataong ng Panginoon upang siya ay muling makarating sa dambanang ito at ipagpasalamat ang kaganapan na sa pamamagitan ng awitin na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Gandang umaga po sa lahat. Ito na naman po ako. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawa. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa, pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo, Kristo. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana'y lamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapagdasay. Sa sumasa iba yung kaginhawaan. Nangunguli lang malay, binulungan
po. Kakantahin ko po ngayon yung pamasko po. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, kay hindi ng hangin, waring umiibig sa kapayapaan na buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkalupaan. Ang gabi payapa, lahat ay kaibig, pati mga tala sa bughaw na langit. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ang bawat pag-aalay sa Panginoon ay hindi po nangagaling sa ganang katauhan, kundi pagpapasalamat sa Panginoon. Ang bawat tumitindig po sa harapang ito ay tinatawag ng Diyos upang ibalik sa Kanya ang papurit pasasalamat. Kaya sino man po sa oras na ito ang hindi na pahintulutang makapagbahagi sapagkat naririto na po ang mahal na apo. Sa mga darating na araw, may mga pagkakataon pa po tayo upang ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala, patuloy tayong manalig upang ang bawat nating kahilingan at bawat pagsubok na dumaraan sa ating buhay ay ating mahulagpusan. Kaya po ang lahat ay inaanyahang magsitayo at tawitin po natin ang panalangin itunuro sa atin ng Panginoon.